Nananatiling stable at wala na po sa panganib ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Sa chest x-ray, nakitaan ng improvement ang Santo Papa. Habang patuloy pa rin siyang sumasailalim sa high-flow oxygen therapy sa umaga and non-invasive mechanical ventilation sa gabi. Sumali rin siya sa spiritual exercises at nagpatuloy sa respiratory physiotherapy. Sa ospital sa Rome, ginugunita ni Pope Francis ngayong March 13 ang ika-12 taong anibersaryo niya bilang Santo Papa. Sa loob ng 12 taon, nabisita niya ang mahigit 60 bansa at nagkaroon ng landmark trips kung saan kabilang ang Pilipinas. Mahigit 700 din ang kanyang na-canonize o hinirang na santo. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa drug buy-bust operation ang 4 na magkakapitbahay sa barangay 185 sa Caloocan. Nasabat sa operasyon ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng umunoy marijuana. Batay sa investigasyon, galing pang Mountain Province ang marijuana na iniimbak ng mga suspect sa isang bodega. Ang mga parokyano nila taga Caloocan, Quezon City at Bulacan. Itinanggi ng mga suspect na may kinalaman sila sa illegal na droga. Hindi rin daw nila alam kung saan galing ang milyong-milyong pisong halaga ng marijuana na nasamsam sa kanila. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Arestado naman sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng 3 lalaki sa Taguig dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Naaresto ang isa sa barangay Rizal. Nasabat sa kanya ang mahigit 30 gramo ng umuning shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Naulihan naman ang 2 sachet ng kush o dried marijuana sa barangay Calzada ang isa pang suspect. At sa barangay Western Bikutan, arestado ang isa pang lalaki matapos makuhanan ng 8 sachet ng umunoy shabu. Walang pahayag ang mga suspect na nahaharap sa karampatang reklamo. Ngayong nasa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano na ang mangyayari sa kanyang kandidatura sa Davao City? Ayon po sa Commission on Elections, itinuturing pa rin si Duterte na mayoral aspirant. Sa March 28 ang simula ng kampanya sa local positions. Mananatili pa rin daw ang pangalan ng dating Pangulo sa balota. Sa ilalim po ng ating batas, magiging disqualified ang isang kandidato sa eleksyon kung mayroon ng final judgment o conviction sa kinakaharap na kasong kriminal. Sakaling makonvict si Duterte sa ICC, kikilalanin ba ito ng Pilipinas? Sa ating palagay ay wala pa tayong na-encounter na ganyan sa ating jurisprudence. Siguro masyadong napakalayo talagang pag-usapan sapagkat napaka-speculative yan. Sa ibang balita, inirekomenda ng National Bureau of Investigation na dagdagan pa ang kasong isasampa laban kay dismissed Mayor Alice Guo. Pinakakasuhan siya sa Department of Justice ng falsification of public documents kaugnay sa 3 lupain sa Sual, Pangasinan na binili ni Guo. Nagpakilala raw ang dating alkalde bilang Pilipino, kahit siya raw talaga ang Chinese citizen na si Guo Huaping. Dawit din sa inirekomendang kasuhan ng ilang opisyal at empleyadong ng PAGCOR kaugnay sa illegal pogo. Violation of Anti-Human Trafficking Act ang naisisampa laban sa kanila dahil sa umunoy pagbubulag-bulagan ng ilang tauhan ng PAGCOR para daw makinabang sa pogo. Nag-benefit sila financially dahil sumisweldo sila doon eh. May allowances sila. And they should have monitored it. Sila yung naka-in-charge doon sa day-to-day operations, but they allowed the operation of scamming activities. Nakipag-ugnayan na raw ang NBI sa Civil Service Commission para sa mga kasong administratibo laban sa mga nasabing tauhan ng PAGCOR. Wala pa silang pahayag. Patuloy namang kinukuha ang panig ni Guo. Mga mare at pare, big update tayo from Kuya. Hindi lang isa kundi 2 ang itatanghal na big winners sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang kapalaran ng isa ay kapalaran din ng kanyang kasama. Isang dumo na kapuso at kapamilya ang tatanghaling big winners ng edisyong ito. Pasabog si Big Brother.
Duo ng tig-isang Sparkle at isang Star Magic artist ang mananalo sa edisyong ito. Ang akalang The House is Sinking game lang, malaking bahagi na pala ng PBB journeys ng housemates. May bet ka na ba sa Kapuso Kapamilya Duos? Sino kina Charlie at AC, Mika at Ralph, Will at River, Dustin at Clarice, Josh at Kira, Michael at Brent, o AZ at Esnir? Paano naman kaya ang kapalaran ni Ashley na kapare si Ivana na isa lang house guest? Exciting! Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga ang kauna-unahang Philippine at Asian leader na inuusig ng International Criminal Court. Bukod sa kanya, may 6 pang pinuno mula sa iba't ibang bansa ang nasa kustodiya ngayon ng ICC. Kasama niya sa ICC Detention Center sina Ali Muhammad Ali Abdal Al-Rahman ng Sudan, Alassane Ag Abdul Aziz ng Mali at mga mula sa Central African Republic na sina Patrice Edward Ngaysona, Muhammad Said Abdelkani at Alfred Yekatum. 11 naman ang convicted na, kabilang ang mga nasa ICC Detention Center pa rin na si Ag Abdul Aziz ng Mali na convicted para sa kasong crimes against humanity, torture, persecution at iba pang inhumane acts. Gayon din si Dominic Ongwen ng Uganda na nahatulan ng guilty sa 61 counts of crimes against humanity and war crimes. Sa ngayon, may iba pang leader ng bansa na may arrest warrant mula sa ICC. Kasama riyan sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa mga nangyaring karahasan sa opensiba nila sa Gaza at sa West Bank. President Omar Hassan Ahmad al-Bashir ng Republic of Sudan kaugnay sa umunoy malawakang pagpatay sa mga sibilyan sa Sudan mula 2003 hanggang 2008. President Vladimir Putin ng Russia dahil sa nila unlawful na deportation ng mga bata mula sa Ukraine papunta sa Russia noong kasagsagan ng gyera roon. At Laurent Gbagbo ng former president ng Cote d'Ivoire sa Western Africa kaugnay sa karahasan matapos ang eleksyon mula noong 2010 hanggang 2011. Ayon sa isang profesor ng Utrecht University sa the Netherlands, special ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte dahil ito ang kauna-unahang non-war o election-related violence case at unang kaso mula sa Asya. This is basically about extrajudicial killings within the so-called drug war. So it's basically about a president ordering its forces to sort of clean up the streets from alleged narco traffickers, which led to thousands of civilian deaths. So I think it's also in that sense special, and of course it's the first case that relates to Asia that is leading to a trial. So in many ways it's really a first.